Sobrang nanghihinayang ako sa ref namin. Ilang buwan na tong hindi nagagamit at hindi nilalagyan ng laman. Naisip ko na magawa na lang ako ng ice candy para mapakinabangan. Yung kapitbahay naman namin yelo ang tinitinda. Sinaboy skincare naman coffee jelly at gulaman ang mabenta. Kaya hindi naman siguro nila maiisip na kinakalaban ko sila. Dito ako pumunta sa Dali para bumili ng mga gagamitin ko para sa ice candy na gagawin ko. Alam ko mura dito pero huwag kayong mag-alala kasi yung mga branded naman ang bibilin ko. Bumili ako ng isang balot na cream o, isang kondensada, isang evaporada at isang all-purpose cream. Hindi tayo gagawa nung kakanaw lang papalamigin tapos okay na. Syempre quality tayo. 212 pala lahat ng nagastos ko. Kaya naman pag uwi ko, binuksan ko na nga isang balot ng cream o. Akala ko noong una 10 pieces lang to, 12 pieces pala. Binuksan ko na nga isa-isa at nilagay ko sa pinakamalaking mangkok namin. Kailangan ko nga pala itong durugin at mapino. Kasi ibubuhos ko to kapag nagtimpla na ako ng ice candy. Sa malaking palanggana namin, naglagay na ako ng 1 litro ng tubig. Naglagay na nga din pala ako ng asukal. Depende kung gaano katamis ang gusto nyo. Tapos halu-haluin lang yan parang tornado hanggang matunaw na yung asukal. Kapag katunaw ng asukal, binuhos ko na nga pala yung evaporada. Halo-halo na lang konti at binuhos ko na rin pala yung kondensada. Syempre dapat said na said. Sunod ko naman nilagay yung all-purpose cream. O diba parang gagawa lang ako ng ice cream. At yung last naman ay yung dinurog ko na cream o. Pagkabuhos ko nga lahat, halu-haluin lang ulit natin yan parang tornado. Kasi baka may mga namumuo pa sa ilalim. Handa na nga pala yung plastic ko na ice candy. Dahil wala akong imbudo, sa picture ko siya nilagay. Sinasakto ko na lang yung plastic sa bibig ng picture para salo lahat. Nagpatulong na nga ako dito kay mama. Ako yung naglalagay, siya naman yung katali na ice candy. Sa 212 pesos. 35 na ice candy nga pala ang nagawa ko. Medyo hindi pantay-pantay nga lang. Subok pa lang naman kasi to. Meron dyan yung sakto lang yung laki. Meron naman yung medyo na parami ng konti. Bago ko nga pala to presyuhan, nilagay ko muna sila sa ref. Syempre yung taste test nito kailangan dapat malamig na. Ito nga pala yung una kong nagawa. Sumobrang haba at sumobrang liit. Ito na lang ite-taste test ko kapag malamig na. Naglagay muna ako ng plastic sa ilalim ng freezer. Bago ko ilagay ice candy para hindi dumikit. Sinet ko na sa pinakamax na number o ice candy para mabilis lumamig. Number 7 pala yung pinakamataas neto. Sinarado ko na nga yung ref at binalikan ko na siya after 3 hours. 3 hours pa lang kasi nag-yelo na sila. Kaya naman kinuha ko na yung pinakamahaba para malaman kung masarap ba to o hindi. Kaya kapag nasarapan ako sa sarili kong gawa, sure na ibebenta ko na siya. Pero kitang-kita nyo naman, naubos ko kagad yung pinakamahaba. Ang sarap, syempre di ko kasi tinipid yan sa recipe eh. Decidido na nga pala ako na ibenta na to. Kaya kumuha na ako ng pentel pen tsaka ng papel. Maglalagay na ako ng paskil sa labas namin para malaman ng mga dumadaang tao dito sa amin na nagbebenta kami ng cookies and cream na ice candy. Sobrang mura, pwede sa bata at matanda, 5 piso lang. Sakto, hapon na at medyo mainit pa. Sinabi ko nga pala sa may gate namin para kapag napatigil ng tao dito at binasa, tataho lang aso ko na sinaturo. Ibig sabihin merong bibili. Syempre unang customer, bata na pamangkin ko. Bayad na nga pala siya ng 5 piso. Dahil siya ang first customer, pinili ko nga pala yung medyo lagpas sa size. Medyo na parami ko yung lagay. Syempre ang bata hindi yung magsisinungaling. Ang sabi nga niya masarap yung ice candy ko. Sunod naman na bumili ang tito ko na si Boy Ubo. Dahil nga sa ayaw kong ubuhin siya. Yung pinili ko nga pala medyo malambot pa. Pagkabigay ko nga kay Boy Ubo ng ice candy, bumili na nga din pala yung isa kong pamangkin. Syempre ang bata kapag nakakita sa isang bata maiinggit. Pangatlong customer ko na nga pala to. Pangatlong customer ay bata ulit. Kasi nga nagkakainggita lang naman sila. Syempre kapag nakita nila sa isang bata, kailangan gusto meron din sila. Syempre sabi ko nga kanina pwede rin to sa matanda. Imbis na maglaro kayo ng bingo, ibili niyo na lang na ice candy sa akin yan, giginhawa pa kayo. Lahat ang bumili sa akin, hinulog ko nga pala to agad sa alkansya. Ang kaso lang meron ako na-realize sa 35 pesos na ice candy ko, lugi pala ako sa pagbebenta ng 5 pesos lang. 35 times 5 equals to 175. 212 ang puhunan ko, lugi pa ako, pagod pa ako. Tuwang-tuwa pa ako dito, akala ko talaga kumikita na ako. Yeah!